Lisensya ngayon dyan sa LTO ng ating po mga motorista online na. Attorney Greg Pua Jr. LTO Acting Assistant Secretary, Attorney Pua Jr. Magandang umaga po. This is Aljo Bendijo. Magandang umaga po, Sir Aljo, at magandang umaga po sa lahat po na nakikinig sa inyo. Opo, ang karaniwan naman, maganda ito ha. Ito pong LTO Online Renewal System, parte ito ng pagbabagong ginagawa po ng Land Transportation Office through Management System. Pero meron ho tayo mga isyung naririnig. Paano po ito? Ano po ang usual na mga problema lalo na sa account creation? Wala po tayong magiging problema sa account creation, Sir Aljo, kasi through the e-gov po ito. Okay. Yung pong ating motorista na may hawak na lisensya, as early as now, kahit po hindi pa po sila due for renewal, pwede na po silang gumawa ng account sa kanyang e-gov app. Pumunta lang po sila, hanapin lang po yung mga national government agencies, and then go to LTO. And then you can create na po yung account nyo doon, at ang pagkatapos nyo po mag-create, magkakaroon po kayo ng electronic license. Okay. Para po pagdating na magre-renew na po kayo, kailangan nyo na lang pong matapos yung ating online drivers enhancement program, at kailangan nyo pong medical through online din. Yun yung tinatawag nating telemedicine. So napakadali lang po ng paggawa ng ating account. Lalo na po kung meron na po tayong e-gov, dahil nakakonect din po yung ating mga ibang detalye doon po sa mga IDs naman sa ibang issued by other government agencies such as the national ID. Opo, kasi naitanong ko yan because some users may report po mga problema sa pag-create ng mga new accounts or kapag sila nakapag-encounter ng mga errors. Kung sila mag-attempt to register ang kanilang mga existing licenses diyan sa portal, LTMS. Ano po solusyon? Hindi po, kasi iba po dito iba pong system ito, Sir Aljo. Okay, very good. Opo. Yung pong ating, dahil po mandated po by our President na ang ating pong digitalization should be connected with our e-gov app as developed by DICT. So they can create po na doon sa e-gov ng kanilang application, ng kanilang account. Tapos punta lang po sila LTO. Madali lang po ito, Sir Aljo. Hindi po yung na-encounter po before. I think that is different with what we launched yesterday. Okay. So again, mabilis lang ito. May portal tayo, account registration and login, parang ganun na. How about yung payment processing? Online na rin po ito, okay. Sir Aljo. Meron po tayo, ang kasalukuyan po ang atin pong ginagamit yun nasa e-gov din po. Okay. All can be done po sa ating e-gov. Okay. So yung mga problema natin during online payment, hindi na ho talagang magkakaproblema sa renewal process. So mga users, pag may mga troubleshooting, agad-agad na matutugunan. Opo, tama po, Sir Aljo. We hope hindi po magka-problema, but sabi nga po ni Secretary Vince, just like any other new system, may mga birth phase po to, may mga magkakaroon ng problema, pero rest assured po on the part of LTO naman po under the directive of our Secretary Vince Dizon and ASEC Vigor Mendoza, bibilisan po namin ang pagresolba nito. Opo, how about ito pong digital license retrieval, yung mga isyong ganon? Matapos ang successful renewal, halimbawa, yung ilang mga users makakapag-encounter ng mga problemang paano nila ma-access or ma-download ang kanilang mga digital driver's license? Again po, Sir Aldo, po sa nilaunch natin kahapon, pagka-approve po ng inyong renewal, yung pong inyong digital license ay mapupunta na po doon sa e-gov po ninyo. Makakasama po nito yung inyong national ID, kung ano pa pong ibang government agency nyo na in-apply na nasa e-gov din po. Sama-sama na po yun, Sir Aljo. And then, ang e-gov po kasi can be accessed even though offline. So, kahit po offline tayo, nagmamaneho, nakalimutan yung physical license, pwede po nyong ma-access ang e-gov ninyo at ipakita po ninyo yung inyong lisensya through e-gov kahit walang internet
pwede po yun. Okay. So, wala na hong fixer dito. Hindi maiwasan na ilang mga individual dito may resort to using fixers para mapabilis ang proseso. Wala na po. Sabi nga po ng ating butihing sekretary kahapon, maghanap na po sila ng ibang racket. Okay, sige. Ito na lang, kung may mga problema, mga troubleshooting, ano pong tips na pwede maibigay po ninyo, sir? Kasi andito na, online na ito eh. Opo, halimbawa na lang yung mga updates, may mga ganun eh, system updates, may mga kung ano-ano, mga i-clear mo yung mga browser cache. Opo, go ahead po. Opo. Kung meron po kayong ma-encounter po na problema, sana po maipagbigay nyo, alam nyo po sa amin through our official Facebook, official X account. Meron din po tayong action on the spot na pwede pong mag-report para po maayos po natin agad yung ating mga ma-encounter na problema. But para po sa ating mga kababayan, as early as now po, kahit hindi pa po kayo due for renewal, kasi Sir Aljo, ang nangyayari po sa atin ay nagre-renew tayo on the day na nag-expire yung ating lisensya. As early as now po, pwede na po kayong gumawa ng inyong driver's license account sa ating eGov. Okay. At sabi ko nga po, magkakaroon po kayo ng electronic driver's license. Para po pagdating po ng oras na dapat na po kayo mag-renew, ang renewal kasi Sir Aljo, you can do it 60 days before the expiration. Okay, so ito i-simplify na lang natin. Ito pong napaganda nito ni-launch ng LTO online platform kung saan ang mga motorista maaari na mag-renew ng kanilang mga lisensya online via an app. So, ida-download lang nila or install ang eGov PH app. Tama ho ba? Then, hanapin po yung, locate yung LTO, i-click. Sige sir, para... I-locate, punta po kayo, meron po kayo makikita doon, NGA. Mga National Government Agencies. Okay. I-click nyo po yung NGA, tapos hanapin nyo po yung LTO. Okay, then, i-select po sa LTO, i-click nyo po, hanapin nyo po yung online driver's application. Alright, and after that? That po, the system will lead you, ano po yung gagawin nyo dahil ito po yung pag-create na po ng account. So, i-renew, yung account, then, renew your driver's license. Mayroon dong may link, ano ba ito? I-click mo 'yon. Opo. Meron po. Okay. Kung andun din po yung link para po sa ating online drivers enhancement program. Kung wala pa po kayo noon, i-click nyo lang po 'yon, mare-redirect naman po kayo sa mga provider. Kailangan nyo pong manood ng 5 oras and take the exam. Okay. Pag pumasa na po kayo doon, babalik kayo sa eGov. Pagbalik nyo po sa eGov, i-click nyo naman po yung telemedicine. Pag telemedicine, mare-redirect din po kayo doon sa ating mga providers. Mamimili po kayo ng appointment kung kailan nyo po gustong mag-telemedicine. Okay. 24/7 po ang utos po natin sa ating mga doktor, mga medical clinics, 24/7 it should be available. Lalo na po open po ito sa ating mga OFW na mga kababayan. Okay. Pagkatapos po ng telemedicine, then you can proceed with the renewal. Renewal. Okay. Bayad po, online na. At pagka tapos nyo po ng renewal at ma-inform kayo na printed na po yung inyong card, bibigyan po kayo ng choice. Pwede nyo pong pick upin sa gusto nyong LTO office or pwede nyo pong ipadala through courier po. Okay. Yung sa courier, it will take lang po mga 2 to 3 days bago po maipadala. Pero as I said po, pag tapos na po ang inyong renewal process, meron na po kayong e-license na nasa eGov and that is valid at para na po siyang yung physical card. Okay. Maglabas na po tayo ng ating memorandum circular recognizing po yung e-license sa eGov application as valid as the physical card. Okay, so para mabilis, hassle-free online application, inaabisuhan natin ang mga aplikante na i-secure muna yung mga requirements na yan. Telemedicine, medical exam, portal click ng telemedicine, book appointment, yung mga sinabi niyo po. Tama ho ba? Hanggang doon sa pagbabayad ng corresponding renewal fee? Tama po. Okay, sige po. Pagkatapos noon, i-upload or i-capture yung photo, front and back ng physical. Meron naman ho siguro doon mga
May instruction na instruction. po. Napakadali Okay. lang po. Napakadali na lang po ng instruction po dito, Sir Aljo. Okay, sige po. So maganda ito. Digitalization effort. Oo. Para mapabilis ang LTO. Proseso na pagkuha ng lisensya pag-renew pala. Pag-renew. Renewal lang ito. Tama ho ba, sir? No? Renewal. Opo, renewal lang po. Okay. May iba po ako, Attorney Pua. Humarap sa LTO ang driver na nag-vlog na si Josh Mojica. Yung nag-selfie, nag-vlog na nagmamaneho ng babahali sa sasakyan. So sinuko niya yung lisensya niya at gusto niyang padaliin ang parusa niya at patawan ng parusa. Ano po ang update po dito, Attorney? Opo. Sir Aljo, tama po, nag-hearing nga po kahapon. I was also informed na may hearing. As regards po dun sa naging nangyari during the formal hearing, hindi kukunin ko po yung report kasi nagkasabay po yung ating launching kahapon saka Okay. po yung hearing. Pero since may sagot na po siya, we will now resolve the case po based on what we saw sa video at saka dito po sa kanyang sagot. Oho, ikinatwiran kasi ng abogado ng driver, first time offender itong si Mojica, wala namang intensyong ilagay sa panganibang publiko. Oho. Yes Ayan. po. We will resolve po base po sa kanyang sagot para lang po hindi lang po ma-preempt at Okay. ma-prejudge po yung ating sagot. I-resolve po namin ito sa lalo't madaling panahon. Alright, thank you so much and good morning, Attorney Greg Pua Jr. Salamat po Sir Aljo at maraming salamat po sa lahat po na nakikinig. Good morning po. Good morning, LTO Acting Assistant Secretary. Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Bago ho kayo, mag-online application for renewal inyong lisensya, lahat ng mga aplikante, inabisuhan po na isecure muna ang mga requirements na ito. Na i-upload po during the online transaction process yung telemedicine medical exam. LTO ODLRS portal, i-click yung telemedicine. Mag-book ho kayo ng appointment. Mag-attend at tapusin po ang online medical exam. Kompletuhin ang Online Drivers Enhancement Program o DEP.